Alam mo ba na 11 pesos lang ang puhunan nito bawat isa? Alam mo ba kung ano recipe ito eh? Chismis ko na agad. Para simulan na natin. Ayan. Ito yung trending na Dubai Chocolate Chewy Cookies. Pero sa atin, Pinoy version. So, ayan. Bakit nga ba? Kasi, ayan. Imbes na katayfi or kunafa yung gagamitin natin, ginto kasi presyo nun. Dito tayo sa Sotanghon. So, ayan. Sa Sotanghon, dahil mas magaling magluto sa akin ng asawa ko dyan, dyan medyo pumapalpak ako eh. Napakadali lang yan, pero pumapalpak ako dyan. So, ayan yung asawa ko dyan, expert. Siya na yung pinaglutso. Siya na bahala dyan. Sa mga ganyang bagay, magaling niya dyan. Asawa ko. Okay, next, after niyang maluto, ayan, syempre, dito lang magaling mga anak ko. Si gupit-gupit. Ayan, ginupit-gupit na namin. Pero, I suggest, mas maganda gupit-gupitin nyo siya, putol-putulin nyo habang hilaw pa. Kasi medyo matrabaho pag ganyan luto na tsaka lang hiniwa eh. Ayan, okay. Tasalang tayo ng frying pan. Tapos lagay ka ng butter dyan sa pan mo. Kung ano mang lulutuan meron ka dyan. Di mo naman kailangan ng super ganda lutuan. Basta malinis, pwede na. Oo, lahat talaga ng meron na nakikita nyo. Oo, nagsimula din sa wala. Hiram-hiram nga lang eh. So, yung strainer nga pala, may available pa dito sa atin. Baka gusto mo umorder. Direct order lang dito. Okay, yung sa Sotanghon natin, sa katayfi ang pinagkaiba. Ayan, sabihin ko sa inyo, chismis ko na. Ang katayfi, pag tinusta mo sa butter, yan, tutusta. Malulutong, titigas. Etong sa atin, dahil, ayan, Pinoy version ito eh. Sotanghon natin. Pag haba tumatagal, mas lumalambot. Yun ang kinaibahan. Okay, tapos ito sa palaman natin, naglagay ako condensed milk at saka yung, ayan, matcha, pistachio. Ayan, peanut butter. Yun yung flavor ng palaman na binili ko. Ano yan? Unsweetened. Hindi matamis. Kaya nilagay ko condensed milk. Oo. Tapos takip lang natin. Tabi pansamantala. Tapos sa isang lutuan, sa electric stove, electric cooker, lagay tayo butter. Pag nalusaw-lusaw na, pwede na natin ilagay dyan yung ating mallows. Madami-dami kasi syempre marami-rami magagawa sa recipe na to eh. Madali lang naman siya, o diba? Kasi ready-made na yung yung mallows mo, lulusawin mo na lang eh. Pero madali lang din naman gumawa ng mallows. Ang nga pala nito, ang downside nga pala nung ating mallows, karamihan ng recipe, kahit saan kayo pumunta, medyo siya, bumabagsak. Ayan, unsweetened cocoa powder pala at saka skim milk yung nilagay kong powder. Ayan, pagka ganon, ang sikreto dyan, dun sa atin sa recipe ko, di ko na nilagyan. Pero yung sa inyo, kung gusto nyo maging stabilize yung pagka gawa nyo ng mallow choco chewy dough nyo. Ayan. Ayan, ano nga pala yun? Kape. 3-in-1 coffee at saka asukal yung nilagay kong powder. Tapos haluin mo lang. Tapos tabi mo. Ayan, lagay kayo dyan ng corn syrup, ganon. Para bumalik siya sa pagka-chewy, hindi maglulus yung yung mallows. Normal kasi yung kasi nilagyan mo na ng butter eh. Oo. Kaya magkaganon na siya. Okay, pero masarap. Walang epekto yun sa lasa. Okay, binigyan ko lang kayo ng suggestion. Sa pagpapatungan nyo, sa pagsasalinan nyo nung ating mallows na nilusaw, ayan, magpahid kayo ng butter, huwag nyo kalimutan. O kaya mantika. Hindi nyo kailangan ng parchment paper ha. Kung wala, kahit anong patungan nyo dyan, basta pahiran nyo lang mantika para di dumikit. Yun lang naman na importante doon. Tapos magpahid ka lang ng butter o kaya mantika sa pang-scoop mo. Oo, pwede hindi na rin. Nagpahid lang ako para di na dumikit. Tapos, scoop lang na isang kutsara. Yung pag-scoop ko dito, medyo apaw-apaw. So, hindi siya yung saktong isang kutsara lang yung bawat amount nito nung ating palaman. At kung merong katayfi, filling, pistachio, ganyan, sa atin sotanghon. Sotanghon, pistachio filling. Pero promise, super sarap nito. Hindi mo aakalain talaga na pwede pala yun, sotanghon, pang palaman. Okay, sa mga gagaya sa recipe natin na to, wag niyong dadayain yung presyo ha. Oo, wag niyong ipipresyo sa totoong katayfi itong sotanghon recipe natin na palaman kasi ito super mura, Pinoy version. So kung mura lang yung recipe mo na ginamit at malaki naman na yung kikitain mo, yung ipapatong mong kita, wag mo nang i-level dun sa original katayfi kasi magkaiba ang texture nun.
Pwedeng yung lasa parehas, pero yung texture iba. Iba pa rin ang original. Okay? Okay, sa inspired. Pero, syempre, itong inspired natin, kahit inspired lang, Pinoy version, imbes sa Dubai, dahil nga hindi nga original Katayfi ang ginamit natin dito, hindi ko kunafa, masarap pa rin naman siya. Pero, ulitin ko, wag nyong babaguhin, wag nyong mamagicin yung price. Okay? Masarap pa rin naman yan. Sa paggawa nga pa nito, napansin ko, hindi pare-parehas ang lasa. So, nakadepende sa magtitimpla. So, kayo ngayon, kung gusto nyong gayahin yung timpla na gawa ko, kayo bahala. Ganyan lang yung paghulma niyan. Ganyan lang kadali. Hindi kayo mahihirapang magbalot-balot sa malos. Hindi kayo kakabahan. Basta magpahid lang kayo mantika sa kamay nyo. Hindi nyo kailangan gumamit ng gloves dito, ha? O kung wala kayo, maghugas lang kayo ng kamay, tapos magpahid kayo mantika sa kamay nyo. Okay na yun. Tapos, ayan, unsweetened cocoa powder yung pinanggamit kong pang coating. So, baka maya sabihin nyo pagka kinain nyo ang pait. Sa simula, kasi yung coating natin, cocoa powder Oo, wala man tamis yan. Oo, yun talaga yun. Tapos, ayan, 2 ounce na paper cups yung ginamit ko dito. Gano'n talaga. Tapos, habang kinakain mo siya, para may puputok na palaman sa bibig mo, ang sarap. Unti-unting magko-complement lahat ng palaman, lahat ng flavor sa bibig mo, hanggang sa marirealize mo, ang sarap niya talaga. So, ayan, bumisita yung kapatid ko, yung 3 kong barakong kapatid dito sa bahay habang gumagawa ako nitong recipe na to. So, sumakto. Dahil 40 pieces ang magagawa sa recipe na to, 6 pieces lang yung pinaiwan ko sa rep, tapos inuwi na nila lahat. Ganun ako gumawa. Basta lang kung merong mag-uuwi, may kasama kami dito sa bahay. Di ko alam, ganun ako kahit sino. Basta nandito sa bahay, ganyan-ganyan. Kung may gawa ako, lahat pinamimigay ko talaga. Hindi ko siya binibenta. Kapag gumagawa ko ng video recipe na pang negosyo para sa inyo, ayan, pinamimigay ko lang, hindi ko siya binibenta. Minsan naman, sinasabi ko, yung mga pinagbibigyan ko, kung gusto nila ibenta, yung binigay ko, benta nila. Ganun lang. Pero kapag pag ititinda ko, iba yung ginagawa ko dito sa video. Iba kapag pang tinda. Ito kasing pagka nakita nyo sa video, ginagawa kong recipe para sa inyo. Ayan, kinakain lang namin directly. Hindi na, pagka kami lang dito sa bahay, ini-stock lang sa rep, tapos kakainin, ganun, araw-araw, pangangatain, din maagad siya nasisira Okay, yung shelf life nito, good for, tingin ko lang 3 days nyo lang, kasi sotangkon yung palaman yan 3 days nyo lang, tapos lagay sa chiller. Okay, tapos kapag ititinda nyo, i-rest nyo muna bago nyo ibenta, kasi super chewy, medyo makunat kapag galing sa chiller. Kapag ibebenta nyo, i-rest nyo muna ng ilang oras para ayan, masarap yung pagka-chewy pag kinain. Listahan ng recipe tsaka costing, ayan, bisitahin niyo yung YouTube channel natin. Okay, sige na, goodbye, good luck. Love you.